Samantala, isa pong fully grown marijuana ang nadiskubre sa mismong Upper Session Road. Napakamot na lang ang mga operatiba ng PDEA at nang ito'y makita, agad binunot ang buong detalye sa report. Dahil sa sumbong ng taxi driver, nadiskubre namin ang nakatanim na marijuana sa Upper Session Road. Agad naming tinimbrihan ng mga operatiba ng PDEA at nang makita, napakamot na lang sila sa ulo. Siyempre, nakakashock sa amin, no? Out of the blue, nandyan. 2 talampakan ng taas ng marijuana na kung tawagin ay 5 fingers at kabilang sa dwarf variety. Madalas itong makita sa Cordillera. Maaring napadpad daw ang buto nito sa Session Road dahil sa dumi ng ibon o sadyang itinapon sa lugar. But that's not conclusive, ano? It's already considered full-grown na siya, actually. Mula Enero hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa higit 300 at 35 milyong piso ang halaga ng mga marijuana na sinira sa 12 marijuana eradication ng PDEA at PNP sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Minarapat ng bagong leadership na pwestuhan lahat ng province of the Cordillera ng mga tao, agents na magbabantay sa bawat probinsya. Ayon kay Atty. Marzo, Benguet pa rin daw ang may pinakamaraming tanim na marijuana. Pero binabantayan pa rin ang ibang lalawigan gaya ng Kalinga kung saan ay kusa na lang tumutubo ang mga marijuana sa kabundukan nito. Narito na mga balita mula sa iba pang bahagi ng Luzon, Ronda Probinsya, hatid ni May Cornes. Sa Diadi, Nueva Vizcaya, patay si Santiago Calvo matapos suwagin ng alagang kalabaw. Nililinis daw ng biktima ang sugat ng alaga nang bigla na lang siyang suwagin. Sumaklolo ang pinsan niyang si Mang Lucas. Sakay ng kariton, isinugod sa ospital si Mang Santiago. Pero dahil sa lalim ng sugat sa tiyan at sa layo ng kanilang lugar, hindi na siya umabot ng buhay. Sa Kawayan City, Isabela naman, nauwi sa pagluluksang bakasyon ng pamilya Chavez matapos masawi sa aksidente ang kanilang anak na si Michelle. Patawid umano sa District 2 ang biktima para magsimba ng mahagip ng motorsiklo. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din. Sasampahan ng driver ng motorsiklo na si Glenjo Agustin ng reckless imprudence resulting in homicide. Sa Kawayan City, Isabela pa rin, sugat sa kanang binti ang tinamo ng 44 anyos na si Jomar. Hirap namang makakilos ang kanyang asawa na si Edna matapos mapuruhan sa kanang pitan at tumagos pa sa kanyang ari. Kwento nila, binaril sila ng kapitbahay na si Efren Bartolome. Bigla na lang daw sumugod sa bahay ng mag-asawa ang suspect saka nagpaputok ng baril. Na-recover sa crime scene ang isang tingga ng bala. Sa investigasyon ng mga pulis, nag-ugat ang alitan ng sitahin ng suspect, ang di umano'y nangangamoy na howling service ng baboy ng bisita ng pamilya Guzman. Pinaghahanap ngayon ng mga pulis si Bartolome at sasampahan ng kasong frustrated homicide. May Cornes, Patrol ng Pilipino.